Magsimula tayo sa isang tanong. Isang tanong na parang kabaliktaran ng lahat ng alam natin tungkol sa paghahanda. Paano kung yung pinakadelikadong sandali sa trabaho mo o sa ministeryo mo ay hindi yung pakiramdam mo na kulang ka pa, kundi yung sandali na sa wakas nasabi mo sa sarili mo, okay, handa na ako. Nakakatakot yung tanong na yan, di ba? Oo, meron tayong hawak na akda dito. Ang pamagat ay A Life Prepared by God, Ministry as Ongoing Formation. At ang misyon natin ngayon ay himayin yung ideya na ito, na ang tunay na paghahanda, hindi pala siya isang graduation. Hindi isang checklist. Hindi, kundi isang habang buhay na proseso. Eksakto. At para lang malinaw sa mga nakikinig, hindi ito tungkol sa pagdagdag ng gagawin sa listahan mo. Ito ay, kumbaga, pagbabago ng buong mindset. Isang total shift sa pananaw natin sa salitang handa. Kasi ang argumento ng source ay ito. Hindi ka inihahanda ng Diyos para sa isang gawain. Inihahanda ka niya sa pamamagitan ng gawain. Araw-araw, oras-oras. Wow! Okay, sige, simulan nating himayin yan. Kasi karamihan sa atin, ang tingin sa paghahanda, parang may finish line. May hangganan. Oo, nang tapos ka ng degree, na-promote ka sa trabaho, iniisip natin, okay, game na, handa na ako. Pero ayon sa source, yan daw mismo, yan ang myth of arrival. The myth of arrival. At alam mo, delikadong mitong yan. Kasi hindi siya halata, parang carbon monoxide. Hindi mo namamalayan pero dahan-dahan kang pinapatay. Paanong nangyayari yun? Kasi sa umpisa, puno ka ng sigasig, umaasa ka sa Diyos. Pero habang tumatagal, nagiging pamilyar ka na sa ginagawa mo. At yung dating pag-asa sa Diyos, napapalitan ng pag-asa sa sariling galing, sa karanasan. Yung dating panalangin, nagiging routine na lang. Yun nga, ang problema ay hindi kawalan ng sinseridad, kundi kawalan ng kamalayan na, teka lang, yung paghubog pala dapat tuloy-tuloy. Alam mo, dito pumapasok yung mga halimbawa sa Biblia. Napakarami. Oo. Si Moses, halimbawa, hindi naman siya tapos na leader nung hinarap niya yung paraon. Actually, ang sagot pa nga niya, sino ako para humarap sa paraon? 40 taon muna siya sa ilang. 40 taon. At si David, nung pinahiran siya nung langis para maging hari, hindi naman siya dinala diretso sa palasyo. Saan siya pumalik? Pabalik sa pag-aalaga ng tupa. Sa ilang, habang tinutugisan ng isang haring gustong pumatay sa kanya. Yung buong dekada pagkatapos siyang pahiran ng langis, puro pagsubok. Parang sinasabi ng Diyos, pinili kita, pero teka, hindi ka paluto. Hubugin muna natin yung puso mo. At yung pinakamalinaw siguro na halimbawa, yung mga apostol. Oo. Sila talaga. Kung may dapat handa, sila na yun. Kasama nila si Jesus araw-araw. Pero anong nakikita natin? Palagi silang nagkakamali. Nagtatalo kung sinong pinakadakila, hindi maintindihan ng mga talinghaga, Natutulog habang dapat nagdarasal. at tinatakwil pa siya. Sila kumbaga ang prototype ng mga taong hindi pa handa. So ano yung punto? Parang sinasabi ng source na bihirang-bihira tumawag ang Diyos sa mga taong perpektong handa na. Yan mismo. Ang calling pala ay hindi invitation para sa mga graduate. Enrollment pala to. Enrollment sa isang eskwelahan. Tinatawag niya tayo sa gitna ng ating mga kakulangan. Kasi ang kanyang pangako ay hindi handa ka na. Anong pangako niya? Ang pangako niya ay ako'y sa iyo. At yan ang nagbabago ng lahat. Grabe. So, ang kahandaan, hindi pala siya requirement para sumunod. Bunga siya ng pagsunod. Natututo kang lumangoy habang nasa tubig ka na. Hindi habang nasa pampangka pa lang. Okay, gets ko na. So, bagsak na yung mito ng pagdating. Hindi ito one-time graduation, pero kung habang buhay pala yung proseso, ano dapat ang focus? Kasi parang ang daming kailangang gawin. Nakaka-overwhelm naman. Dito na ngayong pumapasok yung ikalawang malaking ideya ng source. At ito, para sa akin, game changer to. Ang tawag dito ay paghubog bago ang paggawa. O formation before function. Paghubog bago paggawa. Oo, ang sinasabi dito mas interesado ang Diyos sa kung sino ka nagiging kesa sa kung ano ang iyong ginagawa. Ang pagiging, laging nauuna sa paggawa. Parang pundasyon ng isang bahay. Walang kwenta kung gaano kaganda yung pintura
Kung mahina naman yung pundasyon, babagsak din yan. Eksakto. At ang pinakamalakas na ebidensya nito ay ang buhay mismo ni Jesus. Isipin mo, siya ang anak ng Diyos, may misyon na iligtas ang buong mundo. Pero anong ginawa niya? 30 taon, 30 years ng buhay niya ay Tahimik. walang himala, walang sermon, walang pagpapagaling, nagkakarpentero lang sa isang maliit na bayan. Kung sa panahon natin ngayon yan, sasabihan ka na, sayang ang oras mo, i-monetize mo na yan, build your brand. Pero para sa kanya, yung 30 taon na yun, hindi na sayang, yun pa lang ang kanyang paghanda. Paghubog ng karakter. Paghubog ng karakter sa gitna ng ordinaryong buhay. Kaya nung nagsimula na ang pampublikong ministeryo niya, natural na pag-apaw na lang yun ng kung sino siya na nahubog sa loob ng 3 dekada. Alam mo, may isang sipi sa Ebanghelyo ni Marcos na binanggit sa source na talagang tumama sa akin. Sabi, hinirang ni Jesus ang 12, utang sila'y makasama niya at upang sila'y suguin ng mga aral. Yung pagkakasunod-sunod? Oo, yung pagkakasunod-sunod, dati ang focus ko laging dun sa suguin ng mga aral. Yun ang goal. Pero yun pala, pangalawa lang yun. Ang una, yung pundasyon. Ay yung makasama siya. Makasama siya. At diyan nakasentro ang lahat. Presensya bago ang proklamasyon, relasyon bago ang responsibilidad. Hindi sila binigyan ng module at pinauwi. Naglakad sila kasama niya, kumain kasama niya. Nakita nila kung paano siya magalit sa inhustisya, kung paano siya mahabag sa mga nawawala. At diyan pumapasok yung pangalawang diagnostic question ng source, di ba? Ano ang hinuhubog ng Diyos sa akin ngayon? Sa araw na ito, sa panahong ito. Para sa mga disipulo, iba-iba yung sagot araw-araw. Ngayon, hinuhubog ang pasensya ko. Kahapon, pananampalataya ko. Ang punto ay, laging may nangyayari sa loob natin. At yan ang hamon para sa atin. Sa gitna ng deadlines, projects at responsibilidad, namamalayan pa ba natin kung ano yung sinusubukang hubugin ng Diyos sa atin? O puro na lang tayo sa paggawa? At nakalimutan na natin ang pagiging. Okay, so malinaw yan. Ang pagkahanda ay isang proseso. At ang focus ay ang paghubog sa ating pagkatao. Pero dito pumapasok yung isang malaking parang paradox. Kasi akalain mo, habang tumatagal ang karanasan mo, mas nagiging handa ka. Pero binabalaan tayo ng source na ang karanasan mismo pwedeng maging patibong. Paano yun? Ito yung tinatawag na seniority paradox. Seniority paradox. Oo. Ito yung kabalintunaan na habang dumarami ang responsibilidad mo at lumalawak ang impluensya mo, mas palalo pa nga ang tumitindi ang pangangailangan mo para sa mas malalim na paghubog. Pero ang nangyayari kadalasan ay ang kabaliktaran. Bakit? Dahil ba sa pagiging komportable? Oo, yun ang isa. Nagkakaroon ka na ng sistema, ng formula. Alam mo na kung anong gagawin. Yung dating sariwang pag-asa sa espiritu, napapalitan ng tried and tested methods. At delikado yan. Kasi ang resulta ay isang performance na walang puso. At hindi lang yan. Ang karanasan, kung walang kasamang patuloy na pagpapakumbaba, pwedeng magpatigas ng puso, pwede kang maging cynical, o pwedeng palakihin ang ego mo. Ang pinakamalakas na halimbawa nito na binigay sa source ay yung tinik sa laman ni Apostol Pablo. Si Pablo. Isipin mo si Pablo. Isa na siyang veterano, nakapagtatag ng mga iglesia, pero meron siyang patuloy na kahinaan na hindi inaalis ng Diyos. At yan, ipinapakita ng source ang isang napakagandang teolohiya ng kahinaan. Ang tinik na iyon ay hindi kabiguan sa panig ni Pablo. Isa siyang disenyo. Isang banal na disenyo para saan? Para mapanatili siyang mapagkumbaba at laging umaasa. Para maalala niya na ang kapangyarihan ay hindi galing sa kanya. Kaya nasabi ni Pablo sapagkat kapag ako'y mahina, saka naman ako malakas. Grabe. Yun. Ang kahinaan sa teolohiya ni Pablo ay hindi isang depekto na kailangang ayusin. Ito ang mismong konteksto kung saan na ipapakita ang kapangyarihan ng Diyos. So ang lahat ng ito na parang nagtuturo sa isang direksyon, ang pag-iwas sa mito ng pagdating, ang focus sa paghubog, ang pag-ingat sa panganib ng karanasan, para saan lahat to? Ano yung goal? Ang goal ay hindi lang ang tamang pagsisimula. Hindi ang tamang pagtatapos. Oo, inilalarawan ng source ang ministeryo o anumang gawain bilang isang marathon, hindi sprint.
At dito ipinakilala yung konsepto ni Eugene Peterson ng isang mahabang pagsunod sa iisang direksyon. Isang mahabang pagsunod. Gusto ko yan. Kasi ang kultura natin ngayon sobrang obsessed sa biglaang pagsikat, di ba? Early brilliance. Gusto natin ng mabilis na resulta, viral moments. Pero ang binibigyan diin pala sa Biblia ay ang pagtitiis, ang katapatan. Tama, at ang panganib ng early brilliance ay ang late collapse. Pagbagsak sa huli? Oo, yung pagbagsak sa huli dahil napabayaan ang pundasyon. Maraming kwento niyan, di ba? Mga leader na nagsimula ng napakagaling pero hindi nagtapos ng maayos. At kadalasan, ang dahilan ay hindi kakulangan sa talento. Hindi. Ang dahilan ay napabaya ang paghubog ng kaluluwa. Yung loob, yung karakter, unti-unti nabubulok habang maganda pa rin ang itsura sa labas. Kaya pala yung pangwakas na testimonya ni Pablo sa 2 Timoteo, hindi niya inilista yung mga achievements niya. Anong sabi niya? Sabi niya, nakipagbaka ako ng mabuting pakipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Pansinin mo yung mga salita, pakipagbaka, pagtakbo, pag-ingat. Lahat yan nagpapahiwatig ng hirap, ng pagtiis, Ang sukatan sa dulo ay hindi ang papuri ng tao. kundi ang katapatan sa proseso hanggang sa huli. So, sa huli, ang pinakamahalagang aral na nakuha ko dito ay ito. Ang paghahanda ay hindi isang season na tinatapos mo. Hindi. Ito ay isang habang buhay na postura, isang paninindigan. Ang tanong na dapat nating dalhin araw-araw ay hindi na, sapat na ba ako? Kundi, patuloy pa ba akong hinuhubog? Patuloy pa ba akong hinuhubog? At mahalagang idiin, hindi lang ito para sa mga pastor. Para sa iyo na nakikinig kahit ano pang propesyon mo. Kung isa kang magulang, estudyante, empleyado, anumang pangmatagalang tawag sa buhay mo, ang hamon ay pareho. Labanan ang dahan-dahang pag-anod patungo sa pag-asa sa sarili. Mag-iiwan kami sa iyo ng isang huling kaisipan. Hindi na ito sagot kundi dalawang tanong. Ito yung mga spiritual diagnosis mula sa source na pwede mong dalhin. Una, sino ako na nabubuo sa ilalim ng aking mga ginagawa? At ang pangalawa, At pangalawa, ano ang hinuhubog ng Diyos sa akin ngayon, sa araw na ito, sa panahong ito? Tanangin mo ang iyong sarili, paano kaya mababago ang araw mo, ang mga desisyon mo, kung palagi mong daladala ang mga tanong na iyan?